Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay November 1, 2025, araw ng Sabado. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo, chapter 5, verse 1 hanggang 12. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating pong mabuting balita ay tungkol sa mga mapapalad o kaya ang mga Beatitudes. Ito po ay Sermon on the Mount, at nang makita ng ating Panginoon ang napakakapal na tao, ang ginawa ng Panginoon ay umahon sa bundok o umakyat sa bundok. Kung maalala natin, si Moses naman, nung ibinigay sa kanya ang law o batas, buwaba siya sa Mount Sinai, tapos sinabi niya ito sa mga Israelita, mga tao. Ang atin namang Panginoon ay umakyat, at pag-aakyat niya doon sa bundok, tsaka niya itinuro itong Beatitudes na to, ang mapapalad. At yung meron din niyang kahulugan na merong parang yung law na dati ay kay Moses ay parang mababang level para siyang batas na para dito sa lupa. Pero itong pag-akyat ng ating Panginoon at tinuro itong Beatitudes ay parang ito ay may mataas na level ng parang katuruan na nagbibigay sa atin ng kalayaan para magawa natin ang mga kautusan o kaya ang mga holy things according to God, na nakakapagpalaya sa atin at magagawa natin ito ng totoong may pag-ibig. At dito, pagkaupo niya'y
lumapit ang kanyang mga alagad. Ang ibig sabihin, ang pagkaupo ay ito po ang kaugalian o kagawian ng mga rabay noong unang panahon. Bilang rabay, kapag siya ay nagtuturo, umuupo siya. At sila ay tinuruan ng ganito. Ito na ngang yung mapapalad. Kung si Abraham ay pinangakuan ng promised land o yung sa na hindi naman niya napuntahan, ito yung pinaka lupang pangako o ito yung pangako na babagsakan natin, yung dito tayo land. At itong mga mapapalad ay magandang pagnilayan natin na ito ay magdadala sa atin doon sa lupang pangako o kaya doon sa bagong destinasyon. Walang iba kundi sa langit, nakasama natin ang ating Panginoong Diyos. At kung mapapansin natin, lahat naman to ay isa lang ang pupuntahan. Kung mapapansin ninyo sa unang pagbasa, ay binanggit doon na parang ang mga tao ay pumunta sa isang kasalan. At ano ang ginawa nila sa kanilang mga damit? Sila yung mga yung mga taong naglinis ng kanilang mga damit para dumalo sa isang kasalan. Ganon din naman ang malinis na damit o maputing damit ay simbolo ng purity o kaya kalinisan ng ating kaluluwa. At kung ang nabanggit dito sa mga mapapalad ay isa tayo sa mga ito, yan ay ang ibig sabihin ay mapalad tayo at makakapiling natin ang ating Panginoong Diyos. Nung mabasa ko to noong matagal na rin, ang gustong-gusto ko rito ay mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ito yung gustong-gusto ko rito kasi makikita natin ang Diyos. Lahat naman tayo, kahit hindi ito yung napili natin, lahat naman tayo makikita ang ating Panginoon Diyos kapag nandoon na tayo sa langit. Karamihan sa mga sinasabi dito ay spiritual na turo ng ating Panginoon. Katulad nitong mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi naman ibig sabihin na talagang mahirap ka financially o materially, mahirap ka, kundi tayo yung parang ang ating espiritu o kaluluwa ay mahirap. Ganon din naman yung mga nahahapis o umiiyak. Hindi rin ibig sabihin na kapag lagi kang umiiyak dahil sa hirap ng buhay, ay hindi naman ibig sabihin na yun yung mapapalad. Ang isang ibig sabihin nito ay nahahapis tayo sa mga nagawa nating kasalanan at tumatangis tayo dahil tayo ay nagre-repent sa mga nagawa nating kasalanan at masasabi nating mapalad ang ganong tao. Ganon din naman yung mapagkumbaba, yung mga nagmimithi na matupad ang kalooban. Hindi yan yung mga material na bagay at mahabagin sapagkat kahabagan sila ng mga Diyos. Ayan, yung mahabagin tayo sa ating mga kapwa at ang may malinis na puso, yan ay napaka-critical dahil ang ating puso ay yan yung seat ng intellect, seat of moral law o kaya personality natin. Nandyan yung, sabi nga, sa puso nanggagaling yung mga masamang pag-iisip at mga masamang pagnanasa. Kaya mapalad tayo kapag malinis ang ating
puso. At ano pa ba rito? Ayan, napalad ang gumagawa ng daan, mga peacemaker, dahil ituturing silang children of God. Lahat po ng ito ay isa lang ang hantungan, ang makapiling natin ang Panginoong Diyos. At hangarin natin sa pamamagitan ng tulong ng ating Diyos na makamit natin itong estado ng buhay kung saan lagi nating minimithi ang pag-ibig at kabutihan. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita po tayo bukas ulit. God bless.